Ako, na-excite akong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon ngayong gabi dahil this is the main reason why we should live as a courageous Christian. Bakit nga ba kailangan nating mamuhay bilang isang matapang na Kristiyano? It is because the Lord is calling us to something more. Mas malaking bagay pa ang ipinibigay sa atin ng Panginoon o ang inaatang sa atin ng Panginoon. And let me invite you to open your Bible on Mark chapter 5. Because this Mark chapter 5, ang buong teksto natin ay mula 21, pero magpo-focus tayo ngayon on verse 36. Ang sabi dito on verse 36, "But overhearing that they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, 'Do not fear, only believe.'" Dahil ngayong gabing ito, ang pag-uusapan natin dito ay ang salitang fear o ang takot. Na natural sa isang Kristiyano ang matakot. Hindi na sa Kristiyano, natural sa isang tao ang matakot. You know, in the animal kingdom, sabi sa science na tayo daw ay parte ng animal kingdom, ang fear daw ay natural na response ng isang tao kapag ito ay nabibigay sa alanganin or isang bagay na wala siyang alam na solusyon. This is the fear. That's why the animal kingdom, when they sense fear o nakaramdam sila ng takot, they fight or they run. At tayo mga Kristiyano, ganun din tayo. We fight the race or we fight the challenge or we are running away from the challenges. At sa konteksto ng gabing ito, sige next natin. Sa konteksto ng pag-aaral natin ngayon, medyo maliit pa lang sulat ko, is ito ang pinakang main point natin ngayong gabi. Is faith must overcome fear because Jesus is greater than every impossible situation. Now, kung babalikan ninyo at babasahin natin itong buong chapter 5, verse 21 hanggang 43, si Jesus po dito ay bumisita sa isang leader or sa isang synagogue at nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Jairus. Si Jairus ay merong anak na may sakit at nung nalaman niyang si Jesus ay papunta sa kanilang lugar, and Jesus this time is quite famous dahil maraming dumakalat na ng balita at kilala na siya bilang nagpapagaling, nagtuturo at nagpapalayas ng maraming demonyo. Siya po ay pinuntahan ni Jairus. Ang konteksto nito, si Jairus po ay isang leader ng synagogue o ng templo. Sila po yung mga against kay Jesus. Sila yung ayaw lumapit kay Jesus. Sila yung dahilan kung bakit ipinako si Jesus sa cross. They were the one who created story and allegations against Jesus. But this man, Jairus, siya po ay may anak na may sakit at dahil sa desperation niya, nung narinig niya si Jesus ay pupunta sa kanilang lugar, ay dali-dali niya itong pinuntahan. Sabi in verse 22, "Then came one of the rulers of synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet." Sa gantong text, sa gantong pangyayari, ay makikita natin that Jairus is quite desperate. Sa kadahilan ng anak niyang babae ay may sakit at may malubhang sakit. At ang sabi niya dito on verse 23, "And implored and seeing him and earnestly saying, 'My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her so that she may be well and live.'" So makikita natin dito that Jairus ay meron siyang pananampalataya sa Panginoon. That even though kalaban nila si Jesus, tingin nila ay kalaban nila si Jesus, dahil nga mas kilala na siya ng tao, mas mahal na siya ng tao kaysa sa mga utos o sa mga law na kanilang pinapatupad. Ngunit nang narinig niya si Jesus ay nagpapagaling, he fell on his knee at nagkaroon siya ng pananampalataya that Jesus Christ can heal his daughter. At historically, yung event na to ay nangyari sa early ministry ni Jesus sa Galilee. So if babalikan natin yung Mark chapter 1, chapter 2, chapter 3, John chapter 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, makikita natin doon yung tagpo ni Jesus Christ sa Galilee. Doon niya tinawag si James, Peter, and John, bumalik siya doon ulit, tapos lahat ng Pariseo ay walang ibang ginawa kundi siya ay pabulaanan. But this man, kahit siya leader ng simbahan na opposing kay Jesus, o ng templo na opposing kay Jesus, Jesus was respected by this synagogue leader.
Now, this man na sinasabi ko kanina, hindi lang po siya basta leader. Siya po ay ma-impluwensya sa mga Hudyo. And to the point of his position, siya ay may say. Kumbaga meron siyang, kaya niyang baguhin ang isang buhay ng isang tao base lang sa kanyang sasabihin. Pero dahil nga narinig niya si Jesus at sitwasyon ng kanyang anak, ay dali-dali po niyang sinabi ito kay Jesus. At in Jewish tradition and death, pag may sakit at saka death, they brought a deep sorrow and helplessness. Ang ginagawa po nila, sila ay ano tawag doon? Sa Tagalog, nagsusuot ng abo. Kung sa teksto ng lumang tipan, or sa malalim na Tagalog, nagsusuot ng abo, or lamenting, itong tawagin. Nagsusuot ng sako, at nagsusuot ng abo. Meaning, pinapakita nilang sila ay naghihirap or sila ay dadulumhati. Yan, konteksto nan. Pero wala naman sinabi dito gano'n ang itsura ni Jairus. Ang sinabi lang dito, nung nakita ni Jairus si Jesus, siya ay nagpatira pa. So ngayong gabi, pag-aralan natin to, yung isang akto ng taong takot, ngunit ito ay na-overcome ng pananampalataya. Tayo po lahat ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this evening. May you bless us, O Lord, and guide us as we study your word. Itago niyo po ako sa inyong likuran upang ang salita ninyo mamutawi sa bawat isa sa amin. May you bless us, O Lord, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So ngayong gabi, meron tayong tatlong bagay o tatlong katangian ng isang pananampalataya at ang takot kung paano niya nagagapi ang takot sa sitwasyong ito. Ang pananampalataya, tatlong paraan o tatlong bagay kung paano na o-overcome o natatalo ng pananampalataya ang takot. Ang pinakauna sa ating point dito is that the fear speaks to our circumstances. Now, kung titingnan nyo dito, sabi ni Jairus, pag binasa nyo dito sa verse 35, habang sila nag-uusap, while he was there, still speaking, Jairus and Jesus, there came from a ruler, and who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" Meaning patay na yung kanyang anak. Alam nung isang taga-pangalaga nila or ng kanilang katulong, hindi naman siguro katulong, pero kasamahan, at sinabing, patay na ang anak mo. Why you bother the teacher any further? Now, kung dito ninyo yung salitang the teacher dito, they are recognizing Jesus as a wise man because they are listening to him inside the synagogue. But this man, na hindi pinangalanan, he doesn't have any idea that his word will be a trigger para kay Jesus upang sabihin kay Jairus that do not fear, only believe. Now, konteksto dito, si Jesus Christ po hindi siya nagsasalita ng mga bagay kung walang magti-trigger sa kanya. His parables ay sa kadahilan ng siya po ay tinitrigger ng mga Pariseyo. Kaya lumalabas yung the lost sheep, the lost coin, the man with 10 talents, the 10 virgin with lamps. Lumalabas yan sa kanyang parables because someone triggers him. And that trigger is a trigger para ipakita niya na he is in control. Ang sabi pa nga dito, your daughter is dead, seemed final to all, and fear magnifies the problem. Ngayon, itong nararamdaman ni Jairus, kasi nga sinabihan siyang patay ng kanyang anak, itong nararamdaman niya. There is no hope, Jesus can help anymore, and he give up. And the enemy uses the fear to weaken the trust in God. Nakaranas na ba kayong life and death situation? Nung ako ay nasa hospital palagi ko na kayo ganito to, 90% of the time, ang tao doon ay tumatanggap sa Panginoon. Pero tinan nyo, it is because sila kasi nasa sitwasyon hopeless na sila Pero tinan nyo, kapag ang tao ay nasa gipit na sitwasyon, they always come to God first. Especially kapag sila po ay natatakot, they always come to God first.
But here's the problem. Whenever they didn't hear or didn't saw the work of God in their lives, immediately, as human, weaken the trust in God. Humihina ang ating tiwala sa Panginoon. Especially when we pray. Because when we pray, we used to pray about God na giving yung grocery list. Ano yung prayer na grocery list? Para ka nagbibigay ng grocery sa Panginoon. Na, Lord, ito yung gusto ko. Ito po yung plano ko. Lord, mamaya sana may pambayad ako. That's grocery list kind of prayers. Lord, may you heal my sickness. Pagalingin niyo po ako, Panginoon. That's a grocery prayer. Grocery, parang nag-grocery, naglilista ka ng ng iyong bibilhin. And for me, wala namang masama doon. Ngunit ang masama is yung response natin. That every time na hindi nasasagot o hindi nakikita ng Panginoon, hindi natin nakikita nag-work ang Panginoon, we are weakening our trust in God. And this is most of the time, 100% of the time, is happening in our life. Like, naranasan mo na bang maputulan ng kuryente? Mawalan ng tubig? Dito, lagi ako nawawalan ng tubig dito. Ano pa ba? Mawalan ng pambayad? Those were the moments na hinahanap natin ng Panginoon, ngunit, most of the time, silent ang Panginoon. That's why many people, when they pray, they want the Lord answer it immediately, and when the Lord doesn't answer it immediately, we are resulting to bad choices in our life. Makinig ka sa TV Patrol. Anytime na may nahuhuling kidnapper, snatcher, shoplifter, anong sinasabi nila? Dala lang po ng kahirapan. Because they pray to the Lord. It's impossible na walang taong nanalangin sa Panginoon. Yung boss ko na hindi naniniwala sa Diyos, one day bigla na nagsalita, ipag-pray mo nga kami, pastor. Naniniwala pa rin siya sa Diyos. They just don't acknowledge Jesus. But after they pray, they wanted immediate action, and if they did not hear the immediate action, they lose their trust in God. And all of the people, 100% of the time, is experiencing this. Because the fear speaks to our circumstances. Ngunit may maganda ditong balita. Sabi dito, the fear says there's no hope. The fear says God cannot help us anymore. The fear says give up. But remember that Jesus Christ is the one who conquered the fear. Isa sa mga malaking example nito, when the disciple on Mark chapter 4, not in Mark chapter 4, but when the apostle was in the boat at nagkaroon ng malaking bagyo, do you remember that? Na lahat ng disipulo ay takot na takot. Kasi nga may bagyo. While Jesus Christ is sleeping, ano sabi ng mga disipulo? Panginoon, lulubog ng barko. Tulungan niyo po kami. Isa lang yun sa mga example, napakaliit eh. Hindi ko na ginamit yung Mark chapter 4. Ngunit ang sabi ni Jesus Christ, napakaliit ng inyong pananampalataya. And He stand up, and He calmed the storm, and He shouted, "Calm down." At ito naman, in Mark chapter 4, verse 38, ang konteksto naman ito, "Teacher, do you care about what we are preaching?" Isang example nito yung disciples when we were in storm, and they were crying out, even though Jesus Christ was with them, and they know that Jesus Christ is God, they panic because of fear. Probably, in the first place, they knew Jesus. Kaya nga nila ginising eh. Di ba? Ginising nga nila eh. Pero nung hindi gumigising si Jesus, at siguro masarap ang tulog, nagpanik sila. Pero sinabi nga ni Jesus, napakaliit ng inyong pananampalataya. And He stand up and calmed the storm. Now, fear is just like a looking at the giant waves while forgetting the one who is controlling the sea. That is fear. Pangalawa sa ating point this evening, ay ito. Yan. Di ba? Okay, next na natin. Number 2 is Jesus calls us to believe. Na bakit mahalaga to? Because the fear is a natural response ng tao. Ang faith naman ay nanggagaling sa Panginoon, the one who calls us to believe. Balikan ulit natin ang verse 36 ng chapter 5 ng Mark. Sabi dito,
But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, kay Jairus, "Do not fear, only believe." What do you think happened after this? What do you think happened after this? Pinagaling ba ng Panginoon yung bata? Because when Jesus Christ said, "Do not fear, only believe," they rushed to the house of Jairus, at laking gulat nila nung sinabihan ni Jesus yung bata na stand up and walk. At alam nila that this kid, this child, the daughter of Jairus, has a terminal illness. Walang gamot ang kanyang sakit at siya ay mamamatay na. And yet, this woman, this child, stand up and walk. See the contradiction? Yung tao, ang response niya sa lahat ng bagay is fear. While Jesus, ang response niya sa mga bagay, sa maraming bagay, is faith. And remember that, you're a human, you're a man or a woman, and you always live in fear. But the moment that you knew Jesus Christ, you are now called to believe. Pastor, okay lang kaya yun? Natatakot pa rin ako minsan. Oo naman. Natatakot pa rin tayo minsan. At natural na response yan ng katawan ng tao. Because, ang sabi nga sa Biblia, tayo ay binigyan ng Panginoon ng free will. At kasama sa free will natin ang matakot. Kasama sa ating puso, sa ating DNA ang pagiging takot. Sino na-operahan na sa inyo? Si doktor, na-operahan na po ba kayo? Nanganak, operahan, cesarean, like that. Appendicitis. O dahil yun sa bayabas doon sa harap ng bahay nila. Appendicitis. See, sabi ng mga doktor, maliit na surgery lang yan, pero nakakatakot. Hindi naman. Matapang ni doktora. Ako natakot ako nung binutas yung likod ko habang gising ako. Takot na takot ako. Imagine, nakipagbubugan ako sa maths, nakipaglawan. I am a fighter for many years. Pero sabi ng doktor, bubutasin natin yung likod mo, talaga namutla ako. Natakot ako. Nalaman kong tutubuhan ako dahil may sakit ako. Grabe. And that was a response of a man. Pero ang sabi ng Panginoon, do not fear, only believe. Sige, next natin. But sometimes, we have a misconception here. Now, what do we mean by to believe ba? It means to trust God, depend on God's promise, and rest in God's power, and continue following Christ, then when answered, delay. For we walk by faith and not by sight. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ito ang misconception dito. Marami ako napuntang church na ganito. Ibigay mo lang yan sa Panginoon. Sasagutin niya yan. Kaya naman itong tao, talagang tuloy siya sa pananalangin. But one day, hindi nadulog ang kanya panalangin or hindi ayon sa kanyang kagustuhan, ang nangyari sa kanya, nagtampo sila bigla. Probably sa pastor, pero most likely sa church. This is a story of one missionary pastor in HPC, Korean siya. They have a member sa church nila na napakatagal na doon. 40 years ng member sa church. She was a 40 years member in the church, pioneer member of the church. But one day, sinabi niya sa kanyang pastor, "Pastor, magpe-pray po ako ng gantong bagay. Kapag hindi ito dinulog ng Panginoon, hindi na po ako babalik. I will pray for 6 months." At yung mga Koreano, pag nag-pray sila, talagang pray maghapon. And she was praying for 6 months straight. Hindi sa bahay nila, kundi doon sa simbahan nila mismo. Every day pumupunta siya doon just to pray. But after 6 months, hindi daw dinulog ng Panginoon yung kanyang panalangin. And after that, she go home and never came back to the church again. And most of the time, ganun tayo. Yung mga taong nawawala sa simbahan, dalawang bagay lang yan. It's either hindi talaga sila tinawag ng Panginoon o mababa ang pagtingin nila sa Panginoon. Hindi ako naniniwala na tinawag ka ng Panginoon tapos you will go outside the church sa kadahilan ng natisod ka kay pastor, natisod ka sa member. Hindi po. Dalawa lang yan. It's either you are a believer by mouth only or by tongue only, dahil sa lamang sa dila mo, sinasabi mo ikay mananampalataya, o
Hindi o masyadong maliit ang pagkakakilala mo sa Panginoon. And I get it. We are all humans and man and woman. Tayo masasaktan at matatakot minsan. Pero hindi sapat na dahilan yan para mawala ka sa gawain ng Panginoon. Remember this, the Lord doesn't need you. You need the Lord. Hindi utang ng Panginoon yung pananampalataya mo sa Kanya. Utang mo yung buhay mo sa Kanya. That's the real truth. That's why minsan, kapag may naririnig ako doon na sa movie, hindi yata ako mahal ng Panginoon kasi hindi niya dinudunog ang panalangin ko. Ang tanong ko, when was the last time you show your love sa Panginoon? Di ba? When was the last time you showed your faith sa Panginoon? Because dito, pinakita ni Jairus yung kanyang pananampalataya. When he knelt and fell down to his knee para sa Panginoon, well, tayo na awan ko kung nakaranas ka na bang lumuhod at umiyak sa Panginoon, pero hindi nga natin magawa yung ganong act na pag-show o pagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon, and yet, we are here and proclaiming that the Lord will answer our prayers. No. The Lord will answer our prayers based on His own will. Baka ang gusto mo, Porsche. Baka ang gusto mo, magandang kotse. At baka tulad kita, wala ka rin lisensya. Di ba? Baka ang gusto mo, malaking bahay. Di ka naman marunong maglinis. The Lord knew you. Alam ng Panginoon yung pangangailangan mo at alam ng Panginoon kung paano ka bibigyan. That's why believe in Him. At dito tayo dadako sa pinakang huli nating text. Context ngayong gabi. Or point nating gabi. Jesus has the power over impossible situation. Pinaka-misconception na verse na ginagamit dito is yung Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Well, that is the most used verse in the wrong conception. It is misconception of every believers that saying that Philippians chapter 4 verse 13, pinangahawakan na nila yan, na kahit saan sila lumaban, sila daw ay mananalo. Mali po. One time, the very first time that Manny Pacquiao came out as a Christian, ito yung sinabi ng mga tao. Ito yung una niya sinabing verse. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang kalaban niya nung time na yon, si Sugar Ray Mosley Jr. At siya po ay talo. Talo siya doon. Anong sabi ng mga tao sa kanya? He was so overconfident. Even Christians bashing him. He was so confident. Hindi ko sinasabing mali siya sa part na yon. Ang sinasabi ko dito yung paggamit ng verse. Sometimes, we think about the Lord as a genie. Hindi po genie ang Panginoon. But God, Jesus, has the power over impossible situation. Meron pa nga ako nakikita, talagang halos sumigaw na sa kakapray. Lord, kiniklaim ko na to, itong bahay na to, ibibigay mo sa akin to. May tao pa sa loob ng bahay. May tao pa sa loob ng bahay. Lord, itong lupa na to, ibibigay mo to para sa simbahan namin. Most of them, they pray like that, but the Lord doesn't work like that. The Lord is working based on His will only. And sometimes He will use impossible things just in order for you to believe that He has the power over impossible situation. Hindi kayo naniniwala sa impossible situation? I don't know how many times the Lord saved you every day. I don't know how many times the Lord gave you and provide for you every day. Nakwento ko na ba dito yung manok na dala ng pusa? Nakwento ko na ba dito? One time, wala kaming makain sa bahay. Tonto ako sa storyng to. Wala kaming makain sa bahay. Ultimong bigas, wala. Ngayon, nagpe-pray kaming family na, Lord, mahiraman lang ng bigas. Yung pastor namin, hihiraman namin ng bigas, kaso ang layo ng bahay niya. Almost 3 kilometers away sa bahay namin, 3 to 5 kilometers. Lalakarin lang namin yon para lang makahingi ng bigas. One time, naisipan ng ate ko maglinis, nakita niya yung langgam, sinundan niya, at nakakita siya ng maliliit na bigas sa ilalim ng kanyang kama. Nasapat na ng 1.5 gatang na bigas. So, ginawa namin, ilulugaw namin siya. Alam niyo anong problema na lang? Rekado. Wala kaming pang rekado dun sa lugaw. At habang nag-uusap-usap kami kung anong bibili namin, chicharon ba, alam niyo yun, makaraos lang sa maghapon.
merong pusa doon sa may sampayan namin, may kagat-kagat na manok. Sa takot niyan, laglag yung manok na dala-dala niya. Yun na yun, wala naman nagkiklaim. Hindi, inulam na namin. Kinuha na namin. Hindi pa siya balat. Talaga may balahibo pa yung manok. Inulam na namin. Wala naman kami kilala may manok sa lugar namin. Kasi nakatira kami sa malalayo yung bahay sa amin. Ng motor, ng bahay. Hindi ako niniwala na ganon. Pero niniwala ako na yung Panginoon gumagalaw on every impossible situations. Meron pa. Maraming bagay. Etong church na to, isang malaking testimony to kung paano gumagalaw ang Panginoon sa mga imposibleng bagay. I didn't even knew that you were the people na nakatira dito. When I say nakatira, you are a member of this church. How many years have you been here in this church? Ang dami ng struggle, di ba? But the Lord works in a very impossible moment of your life kasi nandito ka pa rin at nakikinig ka ng salita ng Panginoon. That's quite impossible kung sa ordinaryong tao. You have many things to do, but the Lord is holding you here. That's quite impossible, but the Lord is working on your life. Let's go back to Jairus in verse 40. Sabi dito, and they laughed at him, but he put them all outside and took the child's father and mother and those who were with him and went where the child is. Imagine may lamay, may patay, ngunit yung mga tao nagtatawanan sa labas. And Jesus Christ, and saying, probably sa utak ni Jesus Christ, approve you all wrong. Hinila niya ang mga magulang, pati ang kanyang mga disipulo, at sinabihan niya yung bata, stand up, you rise, and walk. And when the child go outside, ano sa tingin niyo itsura ng mga taong to? They were all, lahat sila, they were all in shock. And that's how Jesus Christ works in our life. Maraming impossible situations sa buhay mo na gumalaw ang Panginoon. Hindi ko lang alam kung paano. But in my life, napakaraming bagay. How the Lord turned my life into 180-degree turn. Napakalaking bagay nun. It was quite impossible. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi ko kayang gawin yon. Next. Now, the important truths about our faith and fear is that what is impossible for a man is possible with God. Fear houses on limitations. Faith focuses on Christ. And with man, it is impossible, but only with God, for with God, all things is possible. In Mark chapter 10, verse 27, what is impossible for the man is possible with God, because with God, all things are possible. Kaya na nga niyang bumaba bigla na lang dito eh. Pero lagi natin tatandaan that Jesus Christ and God works only by His own will. We might pray to Him, we can go to Him, pwede tayong lumapit sa Kanya, pero tatandaan niyo that He will only work based on His own will. Now, the next natin. As living as a courageous Christian, this is our application. Broken relationships, lost hope, and spiritual dryness, discouragement, impossible circumstances, Jesus brings life and restoration. Continue trusting Him. Sabi sa John chapter 11, verse 25 to 28, ang konteksto nito, they were in shock. They were in deep fear. They were in great persecution. But listen to this. The Lord have already called you as a Christian. The only thing you need to do is to live a courageous life. Courageous life lang ang hinihingi sa'yo ng Panginoon. Because you have faith. Ngayon, may pananampalataya ka na, ano nang gagawin mo? Uupo ka na lang ba sa church? No. You will be a Christian. But not just a Christian,
a courageous Christian? Sino dito ang naniniwala sa Panginoon? Dami nagtaas ng kamay. Sino dito mahal ang Panginoon? Dami nagtaas ng kamay. Sinong gustong pumunta sa mission field? Ang dami nagtaas ng kamay. Okay, next month pumunta tayo North Korea. Lahat ng kamay nagbabaan. I am not saying na pupunta tayo doon. I'm just telling here is that one day, the Lord will call you into ministry na ibang-iba sa buhay mo, malayo sa buhay mo. But listen to this. The Lord will keep you and heal you, restore you, encourage you. So don't be led by fear. Led by your faith sa Panginoon. Kasi pinapahintulutan naman ng Panginoon maghirap ang kanyang anak. Pinapahintulutan ng Panginoon na masira ang iyong loob. Pero hindi pinapahintulutan ng Panginoon na mawala ka sa Kanya. Sabi ko nga, pag nawala ka sa Panginoon, hindi ka talaga anak ng Panginoon. The only thing you need to do is to be courageous in this situation. Tayo po lahat ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this evening. We thank you, Lord, for your message. We thank you, Lord, for your life na pinagkaloob sa amin. Panginoon, salamat because in the whole month of April ay nalaman namin, Panginoon, at napatunayan namin that you are the one who gave life, the one who gave faith, the faith that conquers the fear, the faith that conquers the bad spirits in our life. Panginoon, salamat. Dahil ni minsan, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. That you work on very impossible situations in our life. Lord, we are praying that you will continue to hold us and guide us. Dahil, Panginoon, hindi namin kayang gawin to ng kami lang. And as we continue, Lord, our days in this life, may you grant us all, Lord, the courage to continue to love you and to bless other people. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At dyan natatapos ang ating series ng April